kailangan ito ay focus din. Kailangan meron tayong focus sa ating mga ginagawa. Ang topic natin ngayon at sa mga panahong darating, dito tayo nakatuon ngayon sa planetary ascension, ongoing expansion of universal consciousness, expansion ng enerhiya. So ito ay kailangan ng focus ng bawat tao na gustong makasabay sa malakas na enerhiya ngayon. As I said, this formation is spiritual formation. So the time that you must focus, this is actually the topic, focus. Ito ay kailangan because we are wasting time in this formation. This one thing, I am teaching the formation of spiritual martial arts para kayo ay makasabay sa panahon natin ngayon. Hindi ito ay aral na basta-basta lang na inyong matutunan, and then without your focus, wala kayong mental discipline. That means to say that even in my front and people are talking, and we are already starting the lessons they're doing. Kasi that's what's happened by people practicing the lessons of Dibukan. And then they are not yet mastering the lessons of Dibukan, but they are so confident that they are really learning the lessons of Dibukan. That's why, in this side of the formation, things that we don't understand sometimes, because we keep talking and then without even listening to what's really going on right now in this surrounding, and the formations, the spiritual activities here and in this universe. This way, this one thing to learn also the lessons of Dibukan is you must have the focus. And then we have the first principle is spiritual awareness. What's first is spiritual awareness? Okay, spiritual awareness, the time that we begin the lesson of Dibukan, you must have the focus, or else you are left behind. Marami na mga naka-umpisa sa lesson ng Dibukan, and they are thinking that they are really mastering the lesson without even knowing that they are not yet done with the first module. We are modular, and then after that, we are not also non-modular. We have the long-term course. And that is to say that the lesson of Dibukan is a never-ending process of inner discovery. So that's why lessons will come out so long as practitioners are ready to receive. That's the reason why we have this formula. Mayroon tayong formula, receive, align, and adapt. Kailangan ito maintindihan ng lahat. Receive, align, and adapt. But this is so important, the time that we begin to speak of the lessons of Dibukan, kailangan na makinig kayo, or else we are not really doing our part in this formation at masayang ang ating panahon. Talagang masayang. As I said, dito tayo kayo nakatuon sa ating mga activities in line with planetary ascension. Maraming release ang sa taas, ngunit dito tayo ngayon ay nahirapan tayo dito sa pagtanggap ng mga karunungan, pati mga kaalaman. Sa karunungan, higit sa kaalaman, maraming release at napakarami pa sa nang i-release ng Supreme Master sa langit. Kaya gusto kong sasabihin sa inyo, ngunit ang frequency ay hindi pa sapat ngayon dahil tinignan naman natin, marami ng mga nakatanggap sa umpisa, but then hindi pa tama ang natanggap kasi marami pa lahat, hindi pa sapat ang mga natanggap. Napakarami pang kailangan matutunan.
Kaya dito ay ipaliwanag natin ngayon ito, yung energetic formation. Lahat ng mga tao sa mundo, dito sa ating planeta, sa lahat ng mga division, dimension, alam na ninyong division, itong division, mga unit formations, may mga opisina sa spiritual dimension. Kaya tinatawag ng unit division. Itong lahat ay kailangan din maunawaan para tayo ay makasabay sa ating pagkaintindihan ng kailangan ng panahon natin ngayon. So, kailangan mag-match up, lalo na yung mga gumagawa ng divine healing, energy healing. Lahat ng mga, kaya nga before I get down here to speak with you, so mayroon tayong posting ngayon, may post natin doon sa ating Facebook. Also regarding the energy healing and all your formation na mayroon kang mga energetic activities, mga energy formation, spiritual activities. So, sa lahat ng mga ginagawa mong spiritual formation, kailangan mo ng shielding. At anong shielding ang kailangan ngayon para sa lahat upang maiwasan na maging matamaan sa tinatawag natin na mind power control positioning. Okay. Sasabihin lang natin yung panahon ngayon ay sa mga hindi ito alam, maging hindi nila alam ng mga sanhi ng mga maraming mga blockages sa buhay, lalo na pag mga sakit, anxiety, or naging depression. Lahat ay ang enerhiya ang naging sanhi. As ang katawan ng bawat tao, maging mga insekto, ay tumatanggap ng enerhiya galing sa internal environment at saka sa external environment. Sa external environment, lahat ay ito ay inilarawan natin ngayon na mind power control positioning, yung mga opposite energies galing sa opposite command formation. Kaya sinasabi ko na sa ating mga kapatirang nag-aaral ng Angels Contact and Connection, nakikita naman ninyo sila. Kasi sa pag-aral ninyo ng Art of Life, naging aware ang consciousness at higit na aware ang consciousness sa presensya ng mga anghel ngayon sa kalangitan. At sinasabi ko sa lahat na hindi lang enough yung makikita ninyo sila sa langit during Angels Contact and Connection, kasi may mahalagang mensahe na dapat bigyan tuon ng bawat isa. Itong pag-akyat ng buhay sa kaharian ng Diyos. That is a religious term, pag-akyat ng buhay sa kaharian ng Diyos. And that speaks of ascension. Ascension of life into higher dimension. We are about to enter the super advanced world. Kaya ngayon ay compared to the ancient time, so we could say that this time is new world, bagong panahon tayo ngayon compared to the 1,000 years ago, 500 years ago. Sa advancement ng ating panahon ngayon, ito na ngayon ang ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Malakas ang enerhiya ngayon na sino mang taong hindi makamatch up sa frequency ay nangangahulugan niya na hindi maiwasan. Walang exempted sa mundo ng spiritual martial arts combat. Ibig sabihin, sino mang tao na hindi makamatch up sa frequency ay makaranas ng energy imbalance. Mabigat ang mundo at napakadulas ang mundo. Hindi mabuti ang kapalaran. Mayroon bang mabuting kapalaran sa mga tao o sino mang tao, maging sa mga hayop o insekto man, na naka-experience ng energy imbalance, blockages ng buhay? Good for the humans because
even a person is so bad, we could say, kahit sino mang tao, sabihin man natin masama yung mga tao kasi kalaban natin. Ngunit sa katotohanan, lahat ng mga tao ay may kabutihan, maging kaibigan lang. Ibig sabihin, maski yung mga kalaban o inimis, mabuting tao, may mga mabuting kalooban, basta magkaibigan lang. Ngunit pag hindi kaibigan, maski pa yung sinasabing mabuting tao ay hindi rin mabuti sa isang tao pag siya ay kalaban. Ibig sabihin yan ang isang kahulugan ng sinasabi na mahalin mo ang iyong kaaway para may kabutihan. Kaya nga itong lesson natin ngayon, maski mabuti o hindi mabuting tao, sundin lang ang batas ng Diyos sa langit para sa mga banal na mga bagay kung paano natin ito pag-ingatan. So, paano ba ninyo pag-ingatan? Kadalasan, okay, mayroon na maraming practitioners na tumanggap ng lesson ng dugukan. At nakatanggap, natututo na kaya ng lessons ng Art of Life, Arcom, Isisom, Sapphire, Beparum, Mercium, yung lahat-lahat ng mga lessons na mga natutunan ninyo, yan ay mahalaga yan sa inyong buhay. Kaya pag-ingatan ninyo yan. Ngunit, sa panahon na hindi ninyo yan ingatan, kaya hindi ako nagkulang sa pagsabi nito sa inyo. Mayroong dalawang formation, Art of Life, Art of Destruction. I will repeat this information because this is so essential. And there's no other source for this information. Wala nang ibang source ng information na ito. Na ako yung nagsasabi, and then, pag ibig sabihin, this could be true or this could not be true. Depende sa option sa inyo na nakinig. Ngunit pag tingnan ninyo itong formation, kaya dito tayo sa aral, I don't say na maniwala kayo sa aking sasabihin. I don't need that. Ang aking sinasabi, gawin ninyo ang mga lesson ng dugukan. Huwag na kayong maniwala. Hindi na kailangan maniwala. Mas lalo lang kayong maligaw pag sabihin nyo naniwala at hindi nyo gagawin. Ito sa gawa. Kaya, dito tayo sa tunay na lesson. Tingnan natin sa gawa. There are 349 governing star formations. Isa niyan ay opposite command formation. Makikita ninyo yan sa kalangitan. Ngayon ay napakarami. At din sa darating na panahon ay sobrang ang dami nilang makikita niyo dyan sa kalangitan. Ibagbag sabihin, pag makikita kayo sa kalangitan ng mga anghel na yan ating tinutukoy, Supreme Superlight Angels, ay talagang Art of Life ang iyong hantungan. Dito tayo sa kasuguan, sundin ang batas ng Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. Diyos man ang ating mga maintindihan. Lahat man mga tao naniniwala ng Diyos sa langit. Kaya hinahanap nila ang Diyos at sinusunod ang mga dapat yung tamang gawin para makakyat sa kanyang kaharian. Ano ba ang batas ng Diyos sa mga ilaw o sa mga liwanag na yang iyong matutunghayan during the practice of angels contact and connection? Kaya ibinigay natin yung formula. Ito ang formula ng ARCOM. So when you do your ARCOM, okay, you have to embrace the universal consciousness. Connect your consciousness with the wholeness aspect of your well-being. In oneness with Divine Mother Nature, that is the home. Diyum come, all your connected bodies to the Diyum. On all your connected bodies. At present life evolution, as I said, you are 9 connected bodies, 7 dimensions of the soul, and the first dimension of the soul, physical body. And in interpenetrating in the physical body, within and the outside, is the energy body. That's why 7 dimensions of the soul. And the last dimension of the soul is the consciousness dimension of your soul. Now this one thing is so important to discern.
Kaya sinasabi ko ngayon, ito, pakinggan natin ito dahil sa napakaraming mga version na mga ating marinig later on. And then, this is good to listen to this one na aking sasabihin sa inyo na yung Art of Life ay ako yung nag-release ng Art of Life. Ibig sabihin, paggaling sa aking bibig na sinasabi itong 349 level ng star formation. 348 could be Art of Life. That is in the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya when you are one of the light workers talking about ascension activities of the planet, of the humanity, they are talking about higher dimensions. They are talking about higher beings getting closer in our planet by this time. At makikita sila sa mga misteryong liwanag diyan sa kalangitan. They have different versions. Talking about higher beings, referring to the aliens coming from the star systems of different formation, of different napakalayo sa ating galaxy. It could be somewhere so far in this planet. So, mga higher beings yung tinutukoy nila. That's why I said that here in this planet, only here, first in the Pearl of the Orient Seas, kayo ay inyong matutunan na yung mga liwanag dyan sa kalangitan, ulit-ulit yang binanggit sa mga bersikulo ng banal na kasulatan. Only lang hindi ipinaliwanag ng mga nakakarami dahil yan ay mas malalim na mystical order formation of the inner teaching. Ay ibig sabihin ng mystical order of the inner teaching, mga espiritual nga mga pagtulunan nga gitudlo sa mga dibino maestro. Sa mga nailhan ninyo o sa wala na ninyo mailhan. Sa mga nasulat sa kasulatan o sa wala masulat sa kasulatan. Sa mga nakita sa mga katawhan o sa wala makita sa mga katawhan. This is the truth in life, that it is actually pertaining to the mystical order formation of the Omni-Supreme Absolute. Kailangan natin ito maintindihan. Kaya sabi ng isang tao, natututo na ako ng Art of Life. Ngunit, hindi natin kailangang isabi na ito ay Art of Life. Kasi, baka maniwala sila Art of Life, magpunta pa sila sa dubukan. Ito na lang, gagawin natin ito. Gawin natin ito na ibang pangalan. No problem with that. Just go on. Only the thing that we have to remember, itong dalawang landas, Art of Life or Art of Destruction. Ngayon is so complicated ngayon para sa lahat ng mga taong gustong ma-ascend into higher dimension. In the different models of your inner cultivation, napakaraming mga inner cultivations. That's like when you study herbal medicine, so napakaraming mga halamang gamot na makapagpagaling ng mga karamdaman. You cannot enumerate all those mga powerful herbs. In fact, yung ascension oil natin ay that is composed of more than 200 ingredients of powerful herbs in the plant kingdoms. Hindi natin ipinaghalo yung mga galing sa ibang mineral kingdoms such as the animal kingdom. Kasi may kailangan niyang mga kung bagaman kailangan niya na i-harmonize yung mga enerhiya saan nahahalay yung kingdoms na yan na mga formation ang niyang kanilang mga connection. Bagaman plant kingdoms, okay, plant kingdoms and the animal kingdoms, ihalo mo yan ng mga ingredients so hindi siya mag-neutralize ang kanyang pwersa. So, yan ay matching of the energy. The same as your frequency. Kailangan niyang may match up ng frequency sa ating universal formation. Universal consciousness. So, balik tayo. Sa 349 government star formation, isa dyan ay black star. Ibig sabihin, black star formation ay masama ba o hindi?
Okay. Hindi yan masama. Only that the discipline of the mental formation. Ang iyang kanyang mental discipline ba? Ang mental discipline ng Black Star Formation na matutunghayan sa sino mang tao na mag-practice ng opposite formation ay yan yung mental discipline niya. Hindi siya dito dumaan sa landas ng Art of Life. Ang Art of Life ay formula. Hindi pwedeng baguhin, walang revision, walang modification. Ibig sabihin, yan talaga yung daan. That is an absolute formation. And in contrast with that, Art of Destruction, opposite command formation. So pag dito tayo dumaan, ang mga activities ay we have enumerated all those activities that you need to fulfill without violating your belief. Hindi na kailangang ma-violate pa ang ating paniniwala. Kasi dito sa Art of Life ay kailangan natin may expansion ng spiritual consciousness. So, ang mga gawain will round up with the 7 fundamentals of the 7 steps of the inner discovery. Ano-ano yung mga 7 steps of the inner discovery? So we will begin with the Ascension Oil. Bakit we have to begin with the Ascension Oil? Kasi yung Ascension Oil yan ay that is blessed with the formation of the Supreme Master of Wisdom. Akadasta Supreme Light Angels intended to insulate the deficiencies of your energy body when it comes to cleansing of the negative energy contaminations. Napakaraming mga negative energy contaminations. Hindi may wasan kasi yung ating external environment are so polluted with so much negative energies. Negative radiations, that's why mind, power, control, questioning, chemical questioning, radiation questioning. Yan ay mahalaga. Pag-ingatan natin ang ating mga sarili laban sa mga questionings na yan. That is not yet including the negative psychic attack. Mag-ingat din kayo lahat sa mga negative psychic attacks. Napakalakas din itong mga negative psychic attacks dahil ito ay accelerated din. Bakit ito naging accelerated? Because this is being feed up by the opposite force. Na ibig sabihin yung opposite force ay pinalakas lahat ng mga kapangyarihan na ang kanyang program ay opposite formation. Dahil hindi yan sumang-ayon na ikaw ay magkaroon ng good luck sa buhay. Magkaroon ng pag-angat na yung tunay na spiritual foundation. Ang mission ng opposite force, sabihin mo natin ito ay liwanag na tunay na liwanag. Ngunit sa liwanag na tunay ay doon ka man pumunta sa kapahamakan. Na ibig sabihin yung liwanag na yan ay nagbibigay sa iyo ng questioning of your spiritual foundation. So, ibig sabihin, maski liwanag o hindi liwanag, so long as it is in the opposite force, ay magbibigay yan ng pagkawasak ng iyong balanse sa enerhiya, maging sanhi din ng pagkawasak ng iyong kaluluwa. Sa napakadulas na mundo ngayon, kaya ibinigay sa atin ang formula. Art of Life 172. Sa Art of Life 172, we have now known, alam na natin yung first elemental formation of the 7 steps of the inner discovery. That is the Ascension Oil. Ano ibig sabihin ng Ascension Oil? Diba mayroong anointation? Gumagawa ba kayo ng anointing of someone na banal na formation by the water, anointing with water? Na ibig sabihin niya, anointing with yung sacred oil. Kaya tinatawag yung Ascension Oil. Ibig sabihin niya, that is blessed with the energy, linked with the advanced spiritual world, na i-insulate ang mga enerhiya na kailangang palakasin dyan sa kalooban ng bawat dimension ng inyong kaluluwa. You are not just only body, mind, soul, and spirit. You are 7 dimensions of the soul. Para yung iba't ibang mga enerhiya na galing sa inyong advanced connected bodies, higher connected bodies, ay makapasok sa bawat dimension ng inyong kaluluwa. Na kailangan mapalakas ninyo para makasabay kayo sa panahon ng planetary ascension ngayon.
Kaya sa napakaraming mga models of the inner cultivation, ma-enumerate natin maraming mga models ng mga inner cultivation. Sa napakaraming mga models, model A, B, C, D, E, F, G, or let's name it into by numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinite numbers. Ibig sabihin yan, mas marami pa yan sa mga bituin sa langit. Kaya we don't have to argue kung anong model na ginagamit natin sa ating inner cultivation. Yan ay talagang model yan ng inner cultivation. Only that we have to emphasize anong fit, ano yung fit sa'yo. Ano bang sakar sa iyo? Sa imo habang pag-practice ng inner cultivation by the model of that model formation ay hahantong ba ikaw sa paglaki ng iyong liwanag? Hindi ba yan sakom by the opposite force formation? So, pang hindi maging sakom ng opposite force formation, anong gagawin? So, we have to follow the 7 steps of the inner discovery outlined in the formation of the Wuhan. Sino ba yung taong makakaalam sa star mapping ng spiritual division? Tawagin man niyo yung 7 spiritual division, general world spiritual division, advanced spiritual division, work corners division. Ano yung mga divisions na inyong mga nabita? So, ito ang panahon kailangan nating sundan. Dahil sa ating mga sinasabi ngayon, ginawa natin ito na pinakasimple lang. That as much as you can, pag-aralan ninyo. Receive, align, and adapt. Kasi pag mawala na itong ating mga lessons, and we jump into another conclusion of the lesson, iba na naman. At medyo hindi na marami ang mga matututo niyan. Kaya ito ay prerequisite din itong ating mga ginagawa. You have to learn the lessons of the art of life. First lesson, Arkum. Then you have the first lightship initiation. Then you have done your first lightship initiation. Then don't stop with that. May susunod na lightship initiation. So, ang susunod na lightship initiation, and then after the next lightship initiation, there is another lightship initiation. Then up to the 16th lightship initiation. So after that, okay, we have to begin another setting of your inner discovery. So, dito tayo para mayroon tayong makitang development, progress, makarecord yan sa inyong mga talaan. Pag dito tayo, mag-umpisa tayo dito, then umpisa na naman tayo dito, then jump up into another lesson, then another lesson, and then so worst. And then your aim is to ascend life into higher dimension. Ang inyong tumumba, kaligtasan na niya. Ay sige lang, untol-untol, antod na hurot ang panahon, wala na gyoy maabot sa inyong hangkaymuan. Mas lalo na gayon, pag ang atong natunan, wala pa ganyan ito na master, niya, nang maestro na tadayon, niya, sugod na ito, sugod. This is not the same with the academic side. Once you study the book, and then after reading the book, we have to memorize, and after that, we have to teach it to the rest students, and then students also are learning the way it is done under the model of that education. It means to say that in the mystical order formation, College of Mystery, and the beyond College of Mystery, that cannot be done in such model of training methodology. It means that we have another mental discipline in this foundation of organization. So, unang-una, you are now teachers of the art of life. And that except for those people who are now masters of their own versions, nangamaster naman sila, masaya man sila nagmaster. Maunang nanondo na sila karon, revision na lang ninyong atong mga gitudlo. And then, I will tell you that hindi pa ninyo nahuman ang first module. Kaya, pag sumpay-sumpayan na ninyo, ang tugpa na opposite command formation. Art of destruction. That's because
Nobody is exempted in this reality. Even insects, mga insects pa, mga insekto, sa mga lamok, mga viruses, wala exempted. Tanan, kinabuhi. In the great illusion of the universe, this is reality because everybody is swimming in the great ocean of this illusion. When you are outside of this ocean of illusion, so this could be not reality at all. Pero wala pa man ta nakapasok diha sa governing star formation para sa the Olympic stars nga higher nga dimension. So dito tayo paikot-ikot sa mind supremacy. So in the version of the mind supremacy, what you are doing, everything that the mind can come up, ideas, emotion of the heart, and everything, emotion for the heart dimension or emotion dimension of your soul. So lahat ng magiganap dyan, dito yan nakaikot siya, tinatawag natin ng mind supremacy. Kaya pag makamauna mo sa art of life, nakapasar sa Lightship Initiation, yan, nagmaestro na mo na yun, I'll give you freedom for that. Because you have the right to do so. Only that, paibalon ng politika, anitid ni ang dagan sa panahon. O siya kamatuuran, siya kalibutan nga atong nahimutangan karon. Which way of this path you are going to walk your life? Asa nga lugar dili siya dalan nga imong lakwon para sa imong kinabuhi. Dito ka ba sa art of life or dito ba ka sa art of destruction? In the art of life, so even you would say, this is art of destruction. Because so strict, the mental discipline is so strict. Okay. Walay bisa ang mga pangungusap natin dyan. Dahil talagang art of life talaga yan. Art of life, yun ka, hindi ka magwabol sa iyong formations in the grid of the sun grid activities. Tuloy ka lang sa iyong pag-akyat at pagganap sa iyong mga gawain. And then you want freedom because you want to do your own version. Kaya hindi po man natutunan itong ARCOM. Ang ARCOM, once I'll tell you this story, this is reality. Once you can master the lesson ARCOM, all the way. Pero tiraginan sa iyo na, you have to face on the east direction. Then, scoping universal energy, turning to the opposite direction. And then you have to repeat it and repeat it until you can master the lesson. Once you can activate the informations of your advanced spiritual functions in resonance with the lesson ARCOM, once ma-master mo ang lesson na yan without violating the law of the formula. Kasi that is the law of the world, of the spiritual, advanced spiritual world. Once you can master that, and then pwede kang magsulat ng mga aklat. Walang katapusang aklat ay pwede mong gagawin. Kailangan i-master lang yung lesson. But once you cannot master the lesson, even ARCO, first lesson, first module of the lesson, and then you begin teaching without authority, without respecting the law of the advanced spiritual world governing the lesson ARCOM, that means to say, walang mangyayari na art of life dyan. Kundi, you will be shackled by the different energy formation. And that means that ikaw mismo yung makasinati niya na by actual experience of your life. So this is one thing, the reason why I said that we are outlining the 7 steps of the inner discovery for you to be guided in this way, para magtagumpay tayong lahat na makaakyat sa kaharian ng Supreme Master of Heaven. Ano mang tawag ninyo sa inyong Supreme Master? Lahat ng mga katuruan ng Supreme Master ng langit ay dumaan sa mystical order formation. Ibig sabihin, dumaan sa mga misteryong mga pamahagi.
Kaya pag mawala yung mga mystical order formation of the inner teaching, mawala ba ang mga spiritual nga mga pagtulunan sa imuhang mga gitun-an karon o sa mga lugar nga asa ka mapo, ay ipasabot diha, you are lost signal with the Omni Supreme Absolute, with the Supreme Master na tinatawag mo Divine Master, Supreme Master, God the Father, God the Son, with the Holy Spirit. Nasa sayo na yan kung anong tawag. Itong panahon, we need the focus of our mind. Paano man kayo matututo sa isang lesson? When you have the focus, makagawa kayo ng taniling. Although the function of the mind, the brain is neural. We sabihin man yung mga neurons of the brain, posed by the glial cells, posed by the cells. That means to say that, maski sabihin natin first dimension of the soul is neuron. Ibig sabihin, neurons, by the functions of those connections of the neurons can connect with the advanced spiritual world and all the realms which are those connected. And then, magawa natin matanggap yung mga connection. That's for the function of the first dimension of the soul. The second dimension of the soul would be a different function because that's not any longer neurons. Sa ibang version na naman yan. Kaya dito ay ginawa nating maging simple ang mga lessons ng Durukan. All you have to do is just follow the teacher of the art of life. Yung mga teachers of the art of life na hindi lumabag sa mga batas ng advanced spiritual world, nandyan nakatala sa iyong mga galaw. Yung mga galaw ay simple yung mga galaw. Kaya nga, you cannot compare those movements of the lessons of the art of life with any other formations. Kasi yan ay formula. Kaya nga, pag sabihin mo, diba, if you are a religious, then you have to perform your forms of the gestures as a sign of your religious activity. And then, kapariha lang na siya. Munang sa inyong formations of the Archon, and then you have to perform Archon. We have to perform yung lessons of any of the lessons of the art of life. Mayroong batas ng advanced spiritual law yan. Diyan mismo nakasulat sa mga galaw na yan. Kaya it can communicate. Those forms and the gestures can communicate with the advanced spiritual world to where it is really connected. So, pag gawin natin yan, i-revise natin yan na parang pinaglaruan natin ba? Na ito ay ano, pinalitan mo ng ibang mga pangalan and using the model of the formation. Yan ay paglabag yan sa batas ng lesson na yan. And then, paano ka man maka-abide with the formation of the art of life? This is just a sort of an information para may guide tayo dito. So, pag may guide na tayo dito, okay, we can define the literature of the lessons that we are doing. Lahat ng mga energy na na-release sa mundo ay may signature. Anong signature ng enerhiya ngayon nandyan sa inyong katawan? Enerhiya ba yan ng Supreme Master sa langit? By the model of the mystical order formation, release ng mga Supreme Beings, Divine Masters, dito sa mundo, sa mga tao. Our signature yan, ang opposite formation. Kaya dito tayo sa umpisa, we must begin with the preamble. Beginning ba of the lesson. So we have started now in the lessons of the Durukan. And the lesson of the Durukan is the wholeness aspect of all the lesson. Release of the spiritual divisions. Release from the spiritual foundation to the spiritual division, from the spiritual division to the unit division, unit personnel. Ito sa mga tao na. So, pag-ingatan ninyo, higit na pag-ingatan ang inyong mga banal na mga natanggap ng mga lessons sa Durukan. Maging sa mga
lessons sa mga sinaunang mga katuruan ng mga mystical order formation. Nandito tayo ngayon sa Bagong Testamento. Yung mga mystical order formation after the Spanish colonization sa ating bansa, yon ay nahahanay yon sa Lumang Testamento, Olden Testament. Yung mga Olden Testament, ngayon ay Bagong Testamento ngayon. Na ibig sabihin, lahat ng mga lessons sa unang panahon sa Bagong Testamento ay binago lahat. At patuloy itong babaguhin natin to match up the frequency needed for this time. Ngayon ay lubhang mabilis ang panahon ngayon. Kaya ngayon, mabilis din ang inyong gagawin. Pag sa lumang mga testamento, kailangan natin yung matagal na mga gawain, pang matagal ang mga gawain, at mataas din ang mga dedikasyon. Ngayon ay bumo na lang. And then pag bukas ng pinaka-actual na bagong panahon, super advanced spiritual, in contrast with that of the advanced technology, wala nang bigkasin, direct na sa inyong mind, diretso na. That's why the process of this time is, this is actually the process we have to prepare. This is the time we have to prepare in this process. So anong proseso? Art of Life 172 exercises, angels contacts and connection. So how will you do your angels contacts and connection? So online drill of Art of Life 172. You have to submit yourself to the Lightship initiation. So bakit kailangan yung Lightship initiation? Time shall come, I will tell you. This is really the naturalness of this activities that we're doing, because this is not happened the only one time. Nangyayari na ito sa maraming mga panahon. Pag sunong-saw na, sinasabi ko sa una, 1 star, 2 star, 3 stars, 4 stars, 7 stars, ay daming lumabas ng mga stars. Ayan, okay lang yan. 12 stars, 16 stars Lotus Council. Itong 16 star Lotus Council ay napakagandang formation ito. And then 24 stars at saka maraming mga star alliances. Kaya darating din ang panahon na tayo ngayon may Lightship initiation. At sinasabi ko, there's only one Art of Life 172 in the entire planet. And then darating din panahon, napakarami ng Art of Life. Maging 172 din. Kasi yan ay katotohanan. Or else hindi totoo itong Art of Life. Ibig sabihin, pag mayroon Lightship initiation ngayon, there's only one Lightship initiative. And then time shall come. Marami ng mga magsumbog po. Nagananap po sila yung mga Lightship initiation. And we talk about angels contaction connection, then dumami din napakaraming mga angels contaction and connection, not just only in this planet and this country, and then could be in some other nations as well. That's because that's the naturalness of this universe. And that would be also the time that we don't have to say angels contaction and connection. Iba na naman ang model na ating ilabas. Kaya dito lang tayo mag-ingat. Sundan natin ang mga lesson. At kung paano kayo makasunod sa lesson, you have to use your wisdom. Use your wisdom. Use your mind. Or else, in the actual combat of ditong panahon nga maabot, darating ang panahon, maniwala man tayo sa hindi. Ayaw man natin ito, gustuhin man natin ito. Itong darating na panahon, mag-shut down talaga ang mga kapangyarihan sa planeta. Ibig sabihin, kung wala kang alam sa tunay na enerhiya, kasi dyan ka lang sa paniniwala at naghantay na iligtas sa iyong Diyos na pinaniniwala, mahirap ang pagtagumpay.
upang makamit ang tunay na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ngayon ay mismo ay kautosan ng Diyos na hatapin ang kanyang kaharian. At paano man yung mahanap yung kaharian ng Diyos sa isang tao? So, sundin ang kanyang batas at mga utos. Ngunit, paano kung ang mangyayari nito ay binabasa lang natin ang batas ng Diyos sa makalumang panahon, hindi sa bagong panahon. Ang batas ba ng lumang panahon ay batas rin ng bagong panahon? Kaya buksan ang iyong spiritual na kamalayan dahil yan ang susi sa iyong tunay na tagumpay. Ikaw ay makakyat sa buhay na walang hanggan. Makatira sa kaharian ng Diyos sa langit. So, second essential of the 7 steps of inner discovery. So the sight. Maybe sabihin ng sight. During my live broadcast, I always keep talking about the sight. Ang sight ay lugar. That is English sight. Lugar o gatong Bisayaon. So why is it included in the package of the 7 steps of inner discovery kining lugar? Kanang sabot ang lugar nga dunay governing star formations, palace of the Olympic stars. Ibig sabihin na naduna by energy station nga gikan yun sa Supreme Master of Wisdom, Supreme Superlight Angels. So kanang lugar importante kayo kana. That's why our side of the elemental formation, walay hunong ang among lakaw sa kalibutan. That's because of the governing star formations, palace of the Olympic stars, na tinatawag natin sight for the humans, for the elementals, and all divisions of the mortal foundation. Kailangan, hindi lang tao ang nangangailangan. Pati rin mga engkanto ay lahat ng mga engkanto, pati lahat ng mga diwinde ay nangangailangan. Kaya itong tinatawag na sight, second essential of the inner discovery, outlined by the lessons of Dubukan, ay napakahalaga. Kaya ngayon, pag naging chapter kayo ngayon ng Dubukan, you have now the advantage of the formation. Kasi ginawa kayong chapter ng Dubukan. Pag inyong ipalambo ang inyong lugar, yan ay one of the governing star formations side na doon pwedeng pumunta ang mga tao para pag-abot ining mga panahon sa kalisdanan, diha sila makapasilong. Of course, pasilong sila diha, ang nga magmamatay sila, di maluwas yun sila diha. That's because that is serving as an evacuation sign during the time of the so much difficulty, great tribulation. So that's the meaning of the sight. Kaya lahat ng mga chapter sa Dubukan, pag-ingatan ninyo ng kahulugan ng chapter na yan. At sa pagdating ng panahon, lahat ng mga tao na may connection sa Dubukan. And of course, makita kita sa tinuunan eh. Ang wala po yung connection, makita lang tagyapon, but in different way of the formations. So, this is the time that we have to get ready for the bigger events of time. Mas malaking magaganap sa panahon ngayon. And by this time, continue the lessons of your formation. We have the 3 principles of Dubukan na kailangang hindi mo talaga malilimutan yan. Expansion of your spiritual consciousness. Kailangan ma-expand ang atong spiritual na salabutan. By this time, invoking always na sundin ang batas ng Diyos. Okay, that's really good. And then the next step is alamin ang batas ng Diyos. Anong batas ng Diyos sa bagong panahon ngayon? Batas ng bagong panahon ngayon na we are now in the lightship formation. And then by this time the world is teleporting information, teleporting things.
That means to say that we are not yet in the olden time na pag may hatutang balita nga to sa ato ang higala to sa layong dapit, and we have to send someone messenger magsakay pagkabayo then to send the information to somewhere malayong lugar. By this time, teleporting information in this place to another country, maging doon pa sa labas ng ating planeta. Ibig sabihin, bagong panahon na tayo ngayon. Yung mga batas ng mga saunang panahon ay pinalitan ng mga batas sa bagong panahon. Hindi nangangahulugang pinalitan ang Diyos sa bagong panahon. Ngayong bagong panahon, may bagong mukha rin ang Diyos na angkop sa bagong panahon ngayon. Kailangan masundan ng bawat tao para makasabay at hindi kayo maligaw. Kaya pag magtanong kayo sa dugukan, saan ba ang Diyos sa langit ba ngayon? O ituturo natin ang Diyos diyan sa langit. Hindi ako magtuturo sa inyo diyan sa inyong puso. Alam ko naman yung hindi walang Diyos sa diyan sa inyong puso. Yan lang mga pagmamahal sa Diyos diyan sa puso. At saka sa kaisipan ng tao. Ang Diyos ay nandyan sa langit. Pati nga yung langit nandyan sa iyong puso. And then, tanong ngayon, ang iyong puso ba ay nandyan sa langit? So, malaking kaibahan din. Sabihin natin, ang kaharian ng Diyos ay nandyan sa iyong puso. Baligtarin natin ang tanong, ang iyong puso ba ay nandyan sa kaharian ng doon sa kaharian ng langit? Siguradong wala pa yan sa kaharian ng langit. This one thing, always the heart is claiming that this is the kingdom of God, and this is only the kingdom of God that can give you eternal life. But is it really true? Kaya, huwag na natin lisod-lisod ang ato ang pagsabot diya. We have to jump up in the lessons of the College of Mystery. Don't be misled with the College of Mystery. We are doing these lessons and telling you these lessons was the College of Mystery of Dugukan. Wala tayong kompetensya din eh. Kaya we are the creator of this College of Mystery with the authority of the Omniscient Absolute. Kaya this College of Mystery can compete all the College of Mysteries na gustong mag-compete. Only that we don't have to compete because that is actually the Absolute. That is the fact is that can really compete. That means to say, walang kompetensya sa imong kinabuhi if you have to rely on the light of the divine radiance, of the light of the omniscient absolute revealed to you by the lessons you are doing Art of Life 172, Angels, Contacts, and Connection. Just to say that wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Ginoon sa pagdapig ragayon ginoon ini. Kaya kamaturan, mag-atag ka na itong kagawasan, kanyang kagawasan. So much thing we have to speak para sa ating mga lessons ng dugukan. But our time is not so enough. That's the reason why pag mag-umpisa ng ating mga activities ng dugukan, okay, as much as you can, you have to catch up the lesson. And there's one thing, information. Lahat ng mga practitioners ng dugukan, kayo ay kailangan mag-upgrade ng lesson. From time to time, we have to release lessons for your updates of the lessons of the advanced spiritual world to match up the frequency needed by this time. Especially for the missionaries, kayo ay mga misyonaryo kayo ngayon ng dugukan, ng Omniscient Supreme Absolute sa langit o anong mga organization o samahan ninyo ngayon. Walang problema lang. Lahat ng mga grupo, so long as will receive along the bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Akadasa Supreme Supalat, angels are all welcome to connect. You are strongly connected with the divine radiance of the Omniscient Absolute. So long as dini nga close, ano na to ang dili supak na to, dapig po na to. So, ibig sabihin yan, kita mga kareksyonan sa mga mata sa kaitasaan. Kaya lahat ng mga hindi natin kalaban ay kasamahan.
maski iba't ibang mga pangalan ng ating sanghan. And there is no need to change the names of our group. Only that, kailangan lang sundan ninyo kung saan ngayon ang araw. Huwag nang antayin yung araw ay sisilang pa yung araw. Yung araw ngayon ay non-star na ngayon. Sa unang panahon ay dawn star. And after that, mayroong morning star. Ngayon ay non-star na ngayon. Huwag na natin antayin pa yung pagsilang ng araw. Baka pagsilang ng araw, akala nyo araw yan, silang ay sunset na pala yan. So dito na tayo sa evening star. And I don't know problem with the evening star kasi mayroon man tayong angels contaction connection. Ibig sabihin, araw man ngayon or gabi, pareha lang yan. Pag kayo ngayon ay tinawag ng Supreme Master or Divine Master sa inyong mga spiritual na gawain, final na mga gawain, which is to usher the ascension of life and to higher dimension. So this is the right time for you to come on board. Karon ang insaktong panahon gayon nga naana mo para musakay mo sa formation. I'm still waiting for the rest, brothers and sisters, for the rest friends, for the rest neighbors, for the rest anyone into the formations of the Art of Life 172. Kailangan, hindi sa akin, kundi para sa bawat isa, para sa bawat isa sa buong mundo. Practice angels contact and connection. And these lessons of the angels contact and connection, iba ang kahulugan ng magmaster mo sa iyo. By this time, you are now master of the lesson when you have the precise alignment of the lesson of Dubukan. By the time you are nagwabol mo sa formation ng Dubukan, that's not any longer a mastery. Because what is lesson of Dubukan and what is the formation of Dubukan? If you are really taught in that simple as that lesson that you have learned, na makuha ni mo diretso ang lesson without the continuation, when you are not abiding the real lesson of Dubukan. And one of the lessons of Dubukan that you have to master is to abide with the law of the Omni-Supreme Absolute. Ang pagbalaan sa mga butang nga gikinahanglan gayud nga balaanon kay kana balaan. Pero ang pagpasipala nimo sa moong butang magakuha sa imong authority as one of the masters of Dubukan to test the lessons of the angels contact and connection. And that's by the rule of the Omni-Supreme Absolute, advanced spiritual realm. Okay, wala na tayong naiwanan dyan na kailangan nating ipinaliwanag na natin lahat. Kaya, huwag na kayong magtanong sa akin pag sabihin ninyo, SGM, bakit man ako na igo man ako og negative psychic attack, na igo man ko og balisong. Okay, kabalo nakasasagot niya. So we have to abide. You have to abide the rule or the law of the Omni-Supreme Absolute. Nandyan, naka-sign up dyan sa inyong tanang mga kalayokan while you are at the formations of the Art of Life. So, ascending life into higher dimension, you are now actually ascending kasi nandyan kayo sa formation siya of the Omni-Supreme Absolute. Ibig sabihin, you are embraced by the Supreme Master of Wisdom through His angels na ipinadala ngayon. Nandyan ngayon sa inyo. And then, the lessons, lahat ng mga members of the Dubukan, katong mga nangawala na po sa atong grupo, ayaw mo si padayon na niyong luod-luod sa grupo kay kanang langit di na nyo maludluuran kay mauragya po na ikawas ninyo na urot ng pagkaon kikikaon na sa uban kay kanang tanang pagkaon nga yatag sa Dios sa langit para na sa tanang mga katawhan niya. Ang dili mo dawat
ay magluod-luod pa mo, ay bahala na mo. Kaya tagaan mo dito sa atong amigo. Dito itong amigo nga to. Kisa ba ito amigo na ito nga to? Dako pakod kayo po niyang gingharian para sa tanang mga luuran. Okay? That's one thing. Tanan mga tao ay may kabutihan. Amigo lang nato sila. And then tanang mga tao, baski pa, mga mabuting tao, so long as ating mga kaaway sila, ay then makikita nating walang kabutihan sa kanilang mga puso. Kaya dito tayo sa lahat ng mga tao ay may kabutihan. Maging mga masamang tao ay mayroong kabutihan. Maging kaibigan lang natin lahat. Para tayo ay magkakaisa sa ating bansa at lumalakas tayo. At tayong lahat ay maligtas. Sino ba? Hindi ba kayo gustong maligtas? Kaya pati na yung mga kaaway ninyo ay ating ipagdarasal na maligtas para tayo lahat ay maligtas. Kasi doon sa Karian ng Diyos may swimming pool. Sa Karian ng Diyos, pag malangoy ka sa swimming pool, lahat ni mong mga kasilag ay mawala, matanggal lahat. Sabot diya nga dito lang sa greatest ocean of the illusion in the physical world, mortal physical world, mayroong mga kalaban ng mga tao. And the higher dimension, beyond that, beyond the war of the angels. Actually, ito ay digmaan ito ng mga anghel. Mga anghel na may pakpak. Kaya sa digmaan ng mga anghel na may pakpak, mayroong gulo kasi may digmaan. And then beyond the realm of the angels with the wings, walang digmaan. Maligo ta sa swimming pool sa Ginoo. Makaligo mo sa swimming pool sa Ginoo. And then mawala na inyong kasilag. Manang sundin lang yung batas, mahalin ang mga tao. Kaya lahat ng mga bumirada sa ating samahan ngayon, minamahal kayong lahat ng dugukan. Hindi by words, by soul and by spirit. Kasi we all are subject to sin life. Kaya kayo ay subjecting makasin sa karian ng Diyos. Kaya huwag isayang ang opportunity. Hindi kayo makatagap ng release ng dugukan. Kasi sinasabi ng dugukan, from time to time, mayroong release na depensa against mind, power, control, questioning. Kaya if we are not enemy, we are brothers and sisters, we are one family. And the dugukan is saying, adhering the law of God, love your enemy. Kaya mahal natin lahat ng mga kaaway natin. Mag-aral lang kayo ng formation so that against the negative energy attacks sa mga mind, power, control, questioning from the web of the system of the opposite command formation, walang mahuhulog. And then walang mawawasak, hindi kayo mawasak sa inyong mga kabutihang ginagawa. Maraming mga kabutihang ginagawa. Ngunit si kabutihang ginagawa ay doon bumagsak sa kanilang mga kabutihang ginagawa. Maraming mga hindi gumagawang mabuti. Ngunit lumilipad at hindi nawawasak. Kaya ano ang katotohanan ng mundong ito? Okay, dito lang tayo sa Art of Life. Para wala tayong mga kaaway, lahat ay mga kaibigan. And then pag sila ay gustong awayan talaga tayo, ay bahala na sila. Basta tuloy lang sa Art of Life. And that's the way how you are going to win the battle of life. Okay, so more of your information, sir, of the Art of Life, Angels, Contacts, and Connection. Our time is not enough in this schedule, and then until the next time. Pagbalaan sa kinabuhi, huwag siya pinailan. Bim.